Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglililalang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ay sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamungay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami magbang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao na Jesucristong anak. Undangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Libadong. Upang purihin ang Diyos na banal, gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo. Ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel. Tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan. Tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nagayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay ulira na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon, ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit. Ng magandang kasuotan, may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon kami yung iligtas at ang lawan ng iyong sinag tayo pong lahat. Poon kami yung iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pasto ng Israel, ikaw na nanguna at umakay kay Jose tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Tugon. Poon kami yung iligtas at ang lawan ng iyong sinag.
Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na itinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami ay pagtawanan ng kaaway namin. Tugon, Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Tumayo ang lahat. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sangdaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Na mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Titingnan nga po muna ang inyong mga katabi. Normal pa ba? O nasisiraan na ng bait? Nasabihan na ba kayo na nasisiraan ng bait? Wala pa naman. Baliw daw kay Lord. Kailangan ba natin mabaliw kay Lord? Tingnan po natin kung bakit nasabihan si Jesus na nasisiraan siya ng bait. Atin pong balikan ang mga natuklasan at natunghayan ng mga tao na ginawa ni Jesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, pinaalalahanan po tayo na sabi nga po, walang nagtatagpi ng bago sa lumang kayo at wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang lalagyan. Hindi tumutugma yung bago sa luma. Kaya sabi niya, dapat bagong alak, bagong sisidlang balat. Nung Martes, ang sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Nung Miyerkules, ang sinabi naman sa atin nang siya po ay patuloy na gumagawa ng kanya po mga misyon, tinanong niya ang mga tao pagkatapos tungkol pa rin ito sa kung ano ang dapat natin sa araw ng pamamahinga. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Tandaan natin, isang kasalanan ang hindi ka magbigay ng tulong o gumawa ng kabutihan sa araw ng pamamahinga kung hinihingi ng pagkakataon. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, matapos na kilalanin siya ng mga demonyo habang siya po ay nagpapagaling na maraming may sakit,
may mga inaalihan ng demonyo at ang mga masasamang espiritong ito ay ipinangangalandakan o ipinagsisigawan kung sino siya. Sabi nga ng mga masamang espiritu, ikaw ang anak ng Diyos, kilala ka namin. Pero mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Nung Biyernes naman o kahapon ay ipinakilala sa atin ang mga 12 alagad. At sabi dito, humirang siya ng 12 na tinawag niya ang mga apostol upang maging kasama niya. At sila ay inatasan mangaral ng mabuting balita, magpalayas ng masasamang espiritu. Sa mga ganitong gawain na natuklasan ng mga tao, kaya't ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Minsan dahil lamang hindi nila lubusang maintindihan o maunawaan na kung bakit itong si Jesus na kababayan nila, itong si Jesus na galing sa isang mahirap, paano nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Paano siya nakakagawa ng ganyan? Kaya may mga tao no, na mas madali sa kanila ang pumuna, mas madali sa kanila ang magbigay ng, ano bang Tagalog, ng pangbabash. Mas madali sa kanila ang manira kaysa yung purihin ang achievement ng isang tao. Yung bang hirap na hirap magbigay ng salita ng papuri, no, ng acknowledgement, yung bang yung kakamustahin mo at i-congratulate mo ang nararating ng isa, kaya mas nagiging okay sa kanila yung pumuna. At yung bang i-character assassination mo yung isang tao dahil lang hindi mo matanggap na mas okay sila, mas magaling sila. Kaya ito, no? Mismong si Jesus ay sinabihan na nasisiraan siya ng bait. Siguro, no? Sabi nga nung isa narinig natin, no? Ayaw niyang ipaalam kung sino siya. Ayaw ni Jesus na no, ipangalandakan ang kanyang nagiging tagumpay o ang kanyang mga ginagawa. Para sa lahat, sayang naman, no? Kasi pwede yan maging point sa iyo, no? Para magkaroon ka ng posisyon, yumaman ka, no? Pero ayaw ni Jesus noon. Kaya marahil isa yon sa pwedeng sabihin nasisiraan na siya ng bait. Ngayon, kamusta ba ang ating mga kondisyon? Normal pa ba tayo sa ating ginagawa? O baka nasasabihan na rin tayong nasisiraan na siya ng bait. Nasisiraan na ng bait kasi araw-araw nagsisimba. Araw-araw, parang banal na kunti. Tinan niyo mga katabi ninyo, no? Banal na, no? Pero sinusunod ba natin ang mga salita ng Diyos? O nagko-costume na lang tayo na nagsisimba? Kaya tuloy, para tayong nasisiraan ng bait. Kasi nagsisimba tayo, pero kapag narinig tayo ng mga kapitbahay natin, mga kakilala natin, parang hindi tumutugma. So parang baliw na tayo. Mabait pag nasa simbahan, tapos nakikipagchismisan kapag nasa labas. Pag nasa simbahan, nakikinig, pero pag binasa mo ang mga social media account niya, puro away, puro galit, puro kalaswaan, puro nasisiraan tayo ng bait. Hindi dahil sinusunod natin ang Diyos, kundi dahil sinusunod natin ang sarili nating gusto. Nasisiraan talaga tayo ng bait. Mahirap yung naglilingkod tayo, pero wala tayo sa katinuan ng isip.
Hindi nga lang natin madalas napapansin, no? Kasi ayaw nating suriin, ayaw natin pagnilayan kung ano ba nangyayari sa atin. Parang yung ginagawa na lang natin, baka lang, no? Mahulog tayo dun sa pakitang tao na lang. Masabi lang ng mga tao. Although, sabi nga no, sa mga halimbawa ni Jesus, hindi niya idinidepende ang kanyang misyon o ang kanyang ginagawa ayon sa masasabi ng mga tao, maganda man o pangit. Dahil may gawin ka o wala, may masasabi sa iyo. Pero malinaw kay Jesus na ang kanyang ginagawa ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Mahirap po magsama-sama ang mga baliw. Ha? Gugulo. No? Mahirap yan. Hindi tayo makakausad niyan. Kaya magandang panawagan din siguro, lalo na sa atin na laging nagsisimba. Huwag tayong parang, yung bang ano ba yun? Umakto, kumilos, na para bang ikaliligtas natin yung magbanal-banalan tayo. Kasi ang gusto ng Diyos, maging totoo tayo. Mahirap yung banal na aso, santong kabayo, pagtatawanan tayo ng mga tao. Pero hindi tayo magbabait-baitan para lang hindi tayo masabihan ng iba. Kasi alam naman ng Diyos no, kung tayo ba'y nagkukunwari, tayo ba'y nagpapakitang tao lang. Sana isang araw masabihan tayo, nasisiraan siya ng bait kasi nagawa natin magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Nagawa natin tumulong sa mga tao kahit na nung mga panahon na hindi tayo tinulungan. Yun yung sana masabi sa atin na nasisiraan tayo ng bait dahil sinisikap natin isabuhay ang mga aral at halimbawa na ipinakita ni Jesus. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, sisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aari ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang papapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad,
Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang mamamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaon na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ang bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon, tama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling umalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaginapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, maayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iluhod po. Nuestra Señora de Soledad, ng mapagtis ng mga hirap, nagpaga ng pasakit, dahil sa Diyos atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula
sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami minayarin mo, ng anak mo minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagmata ng pasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.